Alam nyo ngayon natutuwa ako kay Ed Lingaw, eh. Dati, mga bossing kapagka actually na-fact check, sinasabi ni Ed Lingaw, pinact check parang something like that na nakasama yung channel natin dun. O eto mga kababayan, ngayon pinagsama-sama nila, 'no? Pinagsama-sama ho nila mga kababayan, yung mga kontra-kontrang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Parang ano 'to, eh, Duterte versus Duterte. Oh, ayan, Ed Lingaw, oh. Bukayo sila dito, mga boss, 'no? Isa po sa dahilan kung bakit nila ayaw umattend doon sa Quadcom kasi hindi uubra 'to, eh. Matitigas ho dun, 'no? Sa Senado medyo malambing ho, eh, may mga sweet ho yung sa mga senador natin mga kababayan, eh. Isa lang po ang pumapalag, eh, Senadora Risa Ontiveros, eh, yung ibang mga senador natin mga sweet. Si Tolentino nga, oh, bago pa lang mag-umpisa, eh, talagang alam mo na yung mga sasabihin at bibitawan, eh, para, protektahan si Duterte. Pakinggan ho natin mga bossing, ha. Baka lamang po na-miss ninyo ang Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing kanina, parang pagbabalik ng Talk to the People ni dating Pangulong Duterte. Sentro kanina ng hearing ang pagdalo ng dating Pangulo para sagutin ang mga kwestiyon tungkol po sa kanyang war on drugs. Pero in familiar Duterte Oy, nasasaktan sila. Inang-ina nyo ngayon pang-revenue. Eh ano naman kung pang-revenue? Ano naman kung pang-revenue? At least, hindi yung content namin nagpapakalat ng pekeng balita. Sasabihin nun, uy, si Duterte! Tawag dito, pinahiya si Ontiveros. Pero kitang-kita, yung mga kupal kayo, na si Duterte ang pahiya, hindi makasagot. Pwede po ihi na lang ako? Pwede uwi na lang ako? Hindi ko na po kaya yung isasagot, eh. O eto, yung mga pinagsasabi nung idol nyo, pinagkontra-kontra. Kalaban niya, sarili niya. fashion, ang nangyari kanina ay makulay pero not necessarily malinaw. Halimbawa, matapos paulit-ulit sabihin na walang Davao Death Squad, sinabi ng dating Pangulo kanina na mga naging hepe niya Dati walang Davao Death Squad nung panahon nang siya ay nanunungkulan. Pero kanina, eto nga, yung tinuturo, pati si Bato. Sa PNP, ang mga pinuno ng death squads. Ang kanyang tinukoy, si Senator Bato de la Rosa, retired PNP Chiefs Archie Gamboa, Debold Sinas, at si Vicente Danao Jr. Akala nyo, yung ICC, wala lang. Wala naman ICC, eh. Yung pala, pinapanood na. Yung mga sinabi ng, ng idol nyo. Diba? Itinuro. Sabi, yung, tama ba ako, kaliwa o kanan? Yung mga nasa kanan ko. Ayan, alam nila yan. Sila yan. Diba? Laglag si Bato. Lalong iiyak si Bato niyan. Pero nung nagtaka si Senator Jigo Estrada kung bakit nagbago ang kwento ng Pangulo, binawi po niya ito. Hindi raw literal na death squad ito dahil talagang trabaho raw ito ng pulis. Ang pumatay. Saan yun? Saan banda yun, mga kababayan? Trabaho ng pulis? Yung pumatay? Mga kababayan? Davao Death Squad, biglang atras. Kasi ang gustong ipamukha sa atin ng taong ito na si Duterte na si dating Pangulong Duterte. Kailangan normal lang sa inyo yung patayan. Kailangan okay lang sa inyo yung mga ganyan. Kailangan normal sa bawat Pilipino na yung sinasabi ko, yun yung makatotohanan. 'Di ba? Kailangan yung mga sinasabi ko na udyukan, yung mga sumusurrender o yung mga sumusuko na manlaban pa, kailangan normal sa inyo yun. Tapos sasabihin ng iba, palasimba kami, naniniwala kami sa Diyos, kasama sa 10 utos ng Diyos. Mga bossing, bawal pumatay. Pero dahil nga po, idol nyo si Duterte, okay lang. Duterte yan. Duterte yan, eh. Di ba? Okay lang pumatay. Dahil Duterte yan. Yung 10 utos ng Diyos na sinasabi ko, lagi ako sa simbahan. Wala yun.
Ipagpapalit ko si Duterte. Ipagpapalit ko yan kay Duterte. Di ba? Ganon mga DDS. Tama ako o mali kayo? Iyak lang dyan. Walang problema. Walang nagkikik sa inyo. Diyan lang kayo, ha? Tuloy. Gayunpaman, giniit ni dating PNP Chief Vicente Danao Jr. na malamang nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Biglang nagbibiro na lang daw po, mga kababayan. Yung mga Duterte, mga followers naman ng Duterte, kita nyo, joke lang yun. Kinabahan ako nung hearing, ha? Sabi, kinabahan ako nung hearing, ha? Bakit? Kasi ganun sinabi, Pero nilinaw na, joke lang daw yun. Under oath, mga kababayan. Seryoso pinag-uusapan. Tapos yung dating presidente, joke only para sa kanya lahat. 'Di ba? Joke lang din yung buhay ng mga nawawalang tao. Pero hindi pa po tapos ang kwento. Maya-maya, sinabi naman ng dating Pangulo na meron nga siyang death squad pero hindi naman mga miyembro ng PNP. Ang mga ito raw ay 7 gangster na kanyang inutosang pumatay, kung hindi ay papatayin niya. Gangster na. Gangster naman daw na inuutosan niyang pumatay. Kapag hindi pumatay, siya naman ang papatay. Ano ba talaga dating Pangulo? Gulong-gulo na po yung mga DDS sa inyo. No? Una, sila Bato. Dahil napansin nila, sasabit tayo dyan, dating Pangulo. Iba na lang daw po. Ngayon, mga gangster naman daw. Mamaya, meron pang pahabol dito. May iba pa yan. Nung i-grill naman siya ni Senadora Risa Ontiveros, nagbago na naman ang anyo ng death squad. Ito raw ay 7 mayayaman sa Davao City na gustong pumatay ng kriminal dahil gusto raw nilang maging tahimik ang Davao para lumago ang negosyo sa syudad. Ang dami, no? Tinatry lumusot. Dati sila Bato. No? Ay, hindi. Same day. Same day. Ibang oras lang. Ibang minuto lang. Una, sila Bato. Naging mga gangster. Tapos sumunod, yung mayayaman naman daw. Di mo ba, mga kababayan? Tapos sabi ng mga didis, galing mo, dating Pangulo Duterte. Iba ka. Saludo kami sa inyo. Hinang-ina talaga tong mga DDS na to, no? Ang hihina ng kokote ng mga hayop. Pero marami pa mga tila kontradiksyon sa kanyang mga pahayag kanina. Halimbawa, sa kanyang opening statement, ginit ng dating Pangulo na ang tunay na tingin niya sa mga adik ay mga biktima at pasyente at hindi po mga kriminal. Mga biktima at hindi mga kriminal. Tapos po, ano kasunod? Ang paniwala raw niya, ang rehabilitasyon ang susi sa droga at hindi ang takot ng kamatayan o ang takot ng kulong. Ito ay para maibalik sila sa isang just and forgiving society. 2024 po yan, pero tandaan na noong Oktubre 2016, sinabi ng Pangulo na matutuwa siyang imasaker ang 3 milyong adik. Gaya ng Iba na naman mga boss. Dati matutuwa, imasaker 3 milyon. No, ngayon parang parang yung mga adik dapat ma-rehab. pagmasaker raw ni Hitler sa 3. Yung sinasabi niya ngayon, mga kababayan, kaya naman namin ginagawa to para ma-rehab yung mga adik. Pero dati, wala lang rehab. Masaya ako na imasaker yan. 3 milyon na mga adik. Milyong Hudyo. Hindi po 3 milyong Hudyo ang pinatay ni Hitler pero ibang kwento na po yun. 2017 naman, labis na kinatuwa ng Pangulo ang pagpatay sa 32 adik at pusher sa sunod-sunod na mga drug raid sa Bulacan. Matapos ang 3 araw, umabot na po sa higit 50 ang mga patay. Wow, bilis 50. At bago maging Pangulo, ito po ang babala ni Mayor Duterte noon. Yung sinasabing 1,000 EJK ng Davao Death Squad, baka raw maging 100,000 raw kung siya ang maupong Pangulo. Yan po yung mga ugali nila, mga kababayan. Nung malapit na at nararamdaman na nila na mahahawakan na nila yung kapangyarihan. No? Nako. Sabihin na natin kung ano yung gusto natin. Sabihin na natin kung ano yung gagawin natin. Kasi po mga bossing, nung panahon ng eleksyon na yon, 2016 hanggang sa manalo, ang dating Pangulong Duterte. Hanggang sa kalagitnaan niya o hanggang matapos, sabihin na natin.
Kasi ganun ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Pero nung nabubuko na po lahat, mga kababayan, West Philippine Sea, yung mga pogo, yung mga laban kontra droga na madaming namatay po, na nalabag ang karapatang pantao, iba na, mabait kami. Hindi namin sinabi yon, no? Actually, makapal nga ang muka ng mga tao, no, na nagsasabi. Dati, hindi po totoo yung sinabi nila doon sa kanilang mga interview nung panahon na sila ay nasa katungkulan. Ano sabi nila? Si Bungo, nangunguna dyan, 500,000 kapag buhay, 1 million pag patay, pero 2 million pag nanlaban. O, sinasabi niya yun, may reward. Ngayon po, ano sabi na nila? Parang maaapmunto pa. Eh, yung mga adik, gusto namin iparehab yan. Pero dati, nung panahon na nanunungkulan nun sila, mga bossing, ano, masaya ako na i-massacre yung 3 milyong adik. So ngayon, iba na po. Eh, parang mga biktima yan, no? Na dapat ma-rehab. O, di ba? Dati, meron. Merong reward system. Bungo, ano? Ngayon, sabi ni Bungo, wala pong ganun. Wala pong makakapagpatunay na may reward system. Dapat niya pinakita ni Senadora Leila de Lima yun eh. Tingnan natin kung ano sasagot ni Bungo doon, ni Bato. Malamang tamimiho yung mga yan, mga kababayan. Oh. At patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. Paulit-ulit ding sinasabi ng dating Pangulo na dapat sumunod ang lahat sa rule of law, lalo na ang mga nasa kapangyarihan. Pero taong 2019, pinagmalaki po niya na nagtapon siya ng mga patay sa Manila Bay. So, dapat sumunod lahat sa rule of law. Pero ito ako, magtatapon ako ng mga patay sa Manila. Kasama ba yun sa rule of law? Laguna de Bay at pati raw po sa Hindi. Siyempre, mga bossing, nandyan ang mga DDS. Ang sasabihin no mga DDS dyan, mga kababayan, joke lang ng dating Pangulong Duterte yon. Lahat na lang po joke. Kaya po, nasanay na po sila. Pag may sablay na sinabi, joke lang po yun. Ano? Pag nararamdaman nila na, uy, umamin ang dating Pangulong Duterte doon sa hearing sasabihan lang sila ni Panelo ng, joke lang yun. Di nyo naman alam na mapagbiro ang dating Pangulong Duterte. Katanggap-tanggap pa po ba yun? Yung joke nila na yun? Or, dahil nga uto-uto yung mga naniniwala, sabihin mo lang yan sa mga yan joke lang yun maniniwala na sa atin yan, bawi na agad yun kaso po, ngayon, no? Majority ng Pilipino hindi po uto-uto. Mountain Province. Bago mag-eleksyon noong 2016, ito naman po ang kanyang sinabi. Kalimutan na ang mga batas sa human rights, patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. Wala nang human rights. No? Wala nang human rights. At taong 2017, binantaan na rin ni Duterte pati ang mga human rights defenders. Sabi dito, sabihin mo, pulis, barilin mo na yung kasali dyan. They are obstructing justice. You should, naku, pati yung mga pati yung mga nangangalaga sa karapatang pantao, gusto ipabaril. Tapos, sabihin mo, pulis, barilin mo na yung kasali dyan. They are obstructing justice. You shoot them para makita talaga kung ano ang klase ang human rights. Grabe. Diyos ko po, Lord. Niya sa PNP, kung merong umano'y obstruction of justice sa panig ng mga human rights defenders, abay, baril na lang daw sila. Fast forward po sa Senado kanina. Ayon sa dating Pangulo, inutos niya sa pulisya na i-encourage ang mga kriminal na manlaban para bumunot sila ng baril at mapatay. Sa huli po, mahirap talaga sabihin kung kailan nagbibiro at kailan lamang ng pagsablay, biro yun para sa mga DDS. Nasaan na yung mga DDS? Inang-ina nyo, ba't ayaw nyo komento dyan? Magkomento nga kayo! Mga kupal kayo, ayaw nyo magkomento. Baliktad Dito, ina-advise pa kayong mag-comment kayo. Doon sa mga channel ng mga vlogger nyo, dinidelete yung mga
nagkokomento na hindi papabor sa kanila. O di mahirap ba talagang i-distinguish kung saan nagbibiro si dating Pangulong Duterte? Madali lang 'yan. 'Pag sablay, ibig sabihin biro 'yun. Gano'n gano'n na lang 'yun. Kaya lang hindi po uto-uto lahat. Aasar ang dating Pangulo. Sa nakaraang 6 na taon ng kanyang panunungkulan, ang parating paliwanag ng kanyang mga tagapagsalta ay mahilig lamang siya sa eksaherasyon o hyperbole. Yun lang, sino magsasabi kung kailan dapat seryosohin ang mga opisyal na pahayag ng Pangulo. O 'yan, 'di ba mga DDS? Kapag sablay, biro lang para sa inyo. Pagka okay, hindi biro 'yon. No? Nasanay na kayo diyan. No, nagpauto na kayo diyan. Eh lubos-lubusin niyo na.